Ah, Hindi lang itong ganito, original kasi. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-survive ng isang puno galing sa mga putol. Ayan, so paano nga ba natin bubuhayin itong kahoy na to? So gagawa tayo ng experiment. Of course, nag-search din tayo sa YouTube ng konting kaalaman. So itong kahoy na to, natagpuan ko siya, naputol na siya mga after 2 days. So hindi ko alam kung mabubuhay pa to. So mga cut na po yan, wala na pong mga ugat yan. Cut lang po siya. So bubuhayin po natin yung mga yan. Ang gagawin natin, yung tatawag na ICU. Yun yung pinakamabilis na paraan para mabuhay yung isang kahoy. So, parang sa tao, kailangan din natin ng ICU kung critical na yung kalagayan, di ba? Ngayon, ito kung napapansin nyo to, ito yung pinakapuno niya. Ayan. Ang ginawa ko dyan, kinat ko siya ng 3. Ayan. Ito. And ito. So, ito po yung pinakamatabang puno. Ang ginawa ko dyan, kung napapansin nyo itong nagputulan na to. Ayan. Kung naputulan siya, kung napapansin nyo yung mga kahoy na napuputol, nagda-dry yung pinagputulan. Kaya minsan hindi nakaka-survive yung mga naputol na kahoy. Ang gagawin natin dyan para hindi mag-dry yung pinaka naputulan na to at hindi mapasukan ng hangin, gagamitan natin siya ng glue. Ayan. Kahit anong glue, kahit anong klaseng glue. Kasi yung glue yung pipigil sa hangin para makapasok sa loob at para hindi mag-dry. Ikalat nyo lang hanggang mapuno itong kahoy na to. Kasi pag tumigas yung glue, yan yung pinaka protective gear niya para hindi mapasukan ng hangin. Kung wala naman po kayong glue, pwede po yung pintura. Ayan. Pinaka-alternative na gawin natin is glue. Kung walang glue, pintura. Pagkatapos po, pagka nalagyan na po ng glue na ganyan, gagawin na natin yung ICU na tinatawag. So, gagamit tayo ng supot. Pinaka-example nito, ito. Bakit kailangan ng ICU na process sa isang putol na kahoy? So, kaya nilalagyan natin ng supot yan, o tinatawag nating ICU, para makontrol yung sunlight. Pag nakontrol yung sunlight, makokontrol din yung air na papasok sa mga putol niyang parts. Yung mga ganito, mga putol na part na ganito. Yan. And then, pagka dinidiligan nyo siya, may lumalabas na tubig sa mga putol na part na yan. At yun yung nagmo-moist dito sa supot. Ayan, kung napapansin nyo yung may moist yan. At yun yung pinakatubig niya sa loob na yan. Yun yung mambubuhay sa kanya. Yan yung tatawag nating ICU. So, i-update ko po kayo kung mabubuhay na itong mga puno na ito. So, ganun lang po yung mga basic na gawin natin sa mga puno na naputol. So, mahalaga po sa atin ang mga puno. Kaya hanggat may pagkakataon na kaya natin buhayin itong mga to, gawan natin ng paraan. So, basta i-subscribe nyo lang po itong channel na to para ma-update kayo kung ano na po ang lagay ng mga puno. Ipopost ko po siya after 2 weeks para makita natin yung maging resulta. So, ayun lamang po at maraming salamat.